Hello guys, my name is Denver Jason Rendon and I'm from BIS IT 1A, and for today's video, pag-usapan natin is um, ngayon is array. So, before tayo mag-proceed dun sa mismong code, um, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung array, ano yung mga function nito sa coding. So, yung array is ginagamit natin to store data in one variable. Imagine it like a cabinet. Diba sa cabinet, madami tayo na ilalagay. Madami tayo na ilalagay na mga information, mga gamit, gano'n. So, yun yung use ng array is ginagamit nito para to store data para pag kailangan natin is mas madali natin itong ma-access. Why we use array? So, paano nga natin siya ginagamit? Paano siya nagagamit? Yung tulad yung sabi ko kanina, ginagamit ito to values in one store values in one variable. And isa pa dito is easy to access na ang arrays using index numbers. And lastly is useful when working. Alam naman natin na napapadali ng computer ang coding sa ating buhay. Lalo na pag nag-work. Ginagamit ito for paggagawa ng lista, grades, names, ganun. Tapos let's proceed to the example. Parang punta lang tayo dito sa ating NetBeans. Okay, NetBeans tayo. Guys, tayo mag-loading. So, check natin kung nag-record tayo. So, yun, mag-record tayo yan. Balik tayo sa NetBeans. So, gagawin na natin dito is, gagawa na ulit tayo ng file. Dito sa file, may nagawa na akong folder kanina. So, gawin natin is, pinatay natin yung next. Nalagyan natin dito is array. Yung array yung code natin, array. Array. So, enter na natin. Ay, browse muna natin. Tapos, lalagay ko lang sa folder ko kasi itong laptop na to is, ano to? So, finish lang natin yung ating one. Tapos, yun. Pusin na tayo dito. So, first, bago tayo mag-code, given naman natin yung mga public static void main, tapos string, tapos args, tapos ganyan. Given naman na yan. So, for our example is, lagyan natin na string. Mag-declare lang tayo ng ating variables dito, string. O maglagay tayo ng itong blocks na to, parang anong tawag dito? Basta ayan, blocks na yan. Tapos space. Let's say sports. Kasi may ako sa sports eh. So sports yung gagamitin natin. Sports. So yun natin dito is space lang natin is equal. Tapos lagyan na natin maglagay tayo ng ganito. Ng ganyan. Tapos maglagay tayo ng ganito. And okay, mga sports na nalagay natin. Siyempre yung aking sports is baseball. So lalagay natin dito is baseball. Okay. Baseball. Maglalagay natin tayo ng ganyan. Tapos comma, space ulit. Tapos volleyball. Sige, tayo volleyball. Okay. Ito muna yung nalagay natin. Tapos volleyball. Lagyan tayo ng ganito. And ano pa? Football. Sige, may isa pa ngayon ng sige, dalawa pa. Soccer, lang natin soccer.
Always natin lalagyan ng ganito guys ito. Kasi hindi po siya mag-ano, kailangan po na maging ganito po yung color para hindi po siya mag-error. Natin put suffer. Suffer. Yan, space. Space. Tapos, isa pa, basta lang. Let's see, tens. Tens. Ganyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. So, i-close na natin. Close natin yan. Yan. Tapos na yan is, tingnan natin, semicolon. Pagtapos nito guys, ma-declare na natin yung ating variables. Tapos ilagay na natin itong mga ganito. Mga nilalaman yan. Tapos, lang natin. Ipunta ulit tayo sa, gawin natin ito is i-prepare na natin yung ating step. System that out that print ln. So, yun lang. All lang ang gagamitin natin dito. Tapos, ang ilalagay natin dito is kung ano yung gusto natin idugtong dito sa mga integrate natin, sa mga integrate natin sa ating variable. So, ang ilalagay natin dito is sports. Sports ko ay sige na lang ang sports. Tapos, mag-space tayo. So, gusto natin dito palabasin is itong magko-combine yung dalawang ito. Pagsasamahin natin dito, yung para mag-mix ng dalawa in one word. So, ang gagawin natin is, maglalagay lang tayo dito ng plus. Maglalagay tayo ng plus dito sa ganyan. Space. Wait lang. Punta mo lang yan eh. Space, plus, space ulit. Tapos, isulat na natin itong dineclare nating variable. Which is itong sports natin. Para ma-call natin itong mga nilagay natin dito. So, nalagay natin is sports. Sports. Tapos maglagay tayo ng ganito. Ganyan. Tapos, dito naman, kung lalagay natin dito numbers, hindi itong mismo na nandito sa, nilagay natin dito sa loob nito. Nilalagay natin dito sa number. So, yung number na mag-start dito is mag-start siya ng 0, 1, 2, 3. Sa computer, laging 0 na una yung mga numbers. Kaya, lalagay natin dito is pag baseball sports mo, magiging ilalagay mo dito is 0. Ganyan. Tapos pag volleyball naman, syempre lagay natin yan is 1. Diba? Ganyan lang. Tapos, sabi natin is, lalagay natin ng, i-focus natin yan. Colon, tapos, yun, semicolon. So, yan. Tapos na yung ating array. Tapos na natin ating code. So, tatry na natin kung mag-run siya. As you can see, wala naman siyang error kasi pag mag-error yan, merong parang boom, parang ano dito, parang ilaw dito sa ano niya. Diyan. Ganun po sa NetBeans. Kapag dito yung mga error. So, try natin i-run. Run file. So, ayun. Kita nyo dito, yung result niya is, ang sports ko ay volleyball. Bakit? Kasi nga yung nilagay natin dito is 1. Tulad nga sa pinangsabi ko kanina is mag-start lagi dito sa, yung counting nito is 0, 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Pero yung sports ko is, baseball, so lagi natin 0. So, gano'n natin yan. Yun. Ang sports ko ay baseball. So, gano'n lang. Pagsama naman ng sports mo, yan. 3 ay 3 kasi 3 yan. Run ulit natin. So, ayun, soccer, ganun lang siya. Kadali yung array. Yung store data in one file. So, tuloy yung ginawa ko dito is pinagsama ko pinagsama ko sa isang statement yung gusto ko i-print. So, yun guys, thank you for watching. I hope you enjoy. And that's all for our